Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, andito tayo sa yugto na ating matatalakay ang mga kaasalan sa pakikisalamuha. Ang buong buhay ng isang Muslim ay napasa sa ilalim ayon sa pamamaraan ng Islam na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay, pati na sa pag-upo ng isang Muslim at pakikisalamuha niya sa kanyang mga kapatid, at dahil doon, sinusunod niya ang mga sumusunod na kaasalan sa pag-upo niya at pakikisalamuha. Unang-una, kapag ninais niyang umupo sa isang pagtitipon, halimbawa, ay babati muna siya sa punong abala, ibig sabihin yung nag-aanyaya o may-ari ng bahay, at saka uupo. Hindi niya patatayuin ang sinuman sa kinauupuan nito upang upuan ang upuan nito, at hindi siya uupo sa pagitan ng dalawa kung walang pahintulot ng dalawa. Alinsunod ito sa sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag ngang patayuin ng sinuman sa inyo ang isang tao mula sa kinauupuan nito at pagkatapos ay uupuan niya iyon. Sa halip, palawakin ninyo ang puwang at magbigay ng puwang. Ito ay napagkaisaan ang katumpakan ng hadith na ito. Si Ibn Umar, kapag tumayo ang isang lalaki sa kinauupuan nito upang ibigay iyon sa kanya, ay hindi siya umuupo roon. Alinsunod sa sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi ipinapahintulot sa isang tao na paghihiwalayin ang dalawa na nakaupo, maliban kung may pahintulot nilang dalawa. Isinalaysay ito ni na Imam Abu Dawud at Imam At-Tirmidhi. Pangalawa, kapag tumayo ang isang tao sa upuan niya at pagkatapos ay bumalik ito doon, ang taong ito ang higit na may karapatang umupo doon, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag tumayo ang isa sa inyo sa kanyang upuan at pagkatapos ay bumalik doon, ay siya ang higit na may karapatan na umupo roon. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi uupo sa gitna ng halaka. Ang ibig sabihin ng halaka ay pag-upong paikot. Dahil ang sabi ni Hudhaifa, ang sugo ni Allah ay sumusumpa o di kaya ay sumumpa sa umuupo sa gitna ng halaka. Pang-apat, kabilang din sa mga kaasalang isaalang-alang ng isang tao o di kaya isang Muslim, ay kapag nakaupo ang mga ito, hindi siya magtututpik, hindi siya gagamit ng toothpick. Hindi niya ipapasok ang daliri sa kanyang ilong at iiwasan niya ang pagdura at ang pagdahak na magiging mahinahon at hindi malikot. At kapag magsasalita ay magsisikap na magsabi ng tama, na hindi magsasalita ng may paghanga sa sarili at pamilya niya. At kapag kinakausap siya ng iba, ay makikinig siya, tatahimik at hindi puputulin ang pagsasalita nito. Ang Muslim, kapag sumusunod sa mga kaasalang ito, ay sumusunod lamang dahil sa dalawang bagay. Una, upang hindi niya masaktan ang mga kapatid niya sa pamamagitan ng asal niya o gawa niya, sapagkat ang pananakit sa kapwa Muslim ay haram, hindi pinahintulot. Ang tunay na Muslim ay yung tao na ligtas ang mga Muslim sa dila niya at kamay niya. At pangalawa, sisikapin niyang makamit ang pagmamahal
ng mga kapatid niya at ang mga mabuting pagtingin nila. Yamang ipinag-utos ni Allah na ang pagmamahalan at ang mabuting pagtitinginan sa pagitan ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag nagnanais na umupo sa mga pampublikong lugar, ay isa sa alang-alang niya ang mga sumusunod na mga kaasalan. Una, naiiwasang tumingin sa mga babae. Hindi titingin ng may pagkainggit kanino man o may panlalait kanino man. Pangalawa, na hindi mamiminsala sa lahat ng taong nagdaraan. Kaya naman hindi niya pipinsalain ang sinuman sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng panlalait at insulto, o pamimintas at pamumula. Hindi sa pamamagitan ng gawa niya, sa pamamagitan ng pananakit o panggagagaw o pangangagaw ng pag-aari ng iba. At hindi sa pamamagitan ng pagharang sa daan upang hadlangan sa kanilang pagdaan. Pangatlo, nagagantihan niya ang pagbati ng lahat ng dumadaang bumabati sa kanya. Yayamang ang pagganti sa pagbati ay isang tungkulin, sapagkat ang sabi ni Allah sa Banal Quran chapter 4 verse 86, kapag binati kayo ng isang pagbati, bumati kayo ng higit na mainam kaysa roon o ibalik ninyo iyon. Pang-apat, na ipag-uutos niya ang nakakabuti na nakikita niya na hindi ginagawa at minamaliit ang kahalagahan niyon. Yamang sa pagkakataong ito ay pananagutan niya na itaguyod iyon, sapagkat ang pagtataguyod sa kabutihan ay tungkulin ng bawat Muslim. Ang halimbawa nito ay isinasagawa na ang adhan, halimbawa para sa sala, ngunit hindi pinapansin iyon ng mga taong nag-uumpukan o ng isa man sa mga nagdaraan. Kaya inoobliga siyang himukin sila upang sila ay magdasal na. Panglima, na sasawayin niya ang mga nakasasamang nasasaksihan niyang ginagawa sa harap niya. Yamang ang pagbago sa nakasasama, gaya ng pagtataguyod sa nakakabuti, ay tungkulin ng bawat Muslim. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sinuman sa inyo na makakita ng nakasasama ay baguhin niya iyon. Ang halimbawa nito ay na may mga taong nagnanais na gumawa ng masama sa isa pang tao, nais nitong saktan iyon o agawan ng ari-arian iyon. Sa pagkakataong ito ay tungkulin na niyang baguhin ang nakasasama sa abot ng lakas niya at kakayahan niya. Pang-anim, nagagabayan niya ang naliligaw kapag nagpagabay ito sa kanya. Ang lahat ng kaasalang ito ay batay sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, mag-ingat kayo sa pag-upo sa mga lansangan. Kaya nagsabi sila, ano po ang kailangan naming gawin? Iyon lamang naman ay pakikisalamuha namin at nag-uusap lamang kami doon o roon. Nagsabi ang sugo ni Allah, kapag wala kayong gagawin, kundi ang maupo ay ibigay ninyo sa daan ang karapatan nito. Nagsabi sila, ano po ang karapatan ng daan? Nagsabi siya, ang pag-iwas ng paningin sa di dapat tingnan, ang pagpigil na makapinsala, ang pagganti sa pagbati, ang pagtaguyod sa nakabubuti, at ang pagsaway sa nakasasama. Sa iba namang salaysay ay may ganitong dagdag, ang paggabay sa naliligaw. At kabilang din sa mga kaasalan sa pagtitipon o pag-upo
ay ang humingi ng tawad kay Allah sa pagtayo mula sa kinauupuan. Iyon ay bilang pag-alis sa sala, sa kasalanang dahil dito ay baka nakasakit siya habang nakaupo. Ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam noon, kapag ibig niyang tumayo mula sa kinauupuan, ay nagsasabi ng Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Na ang kahulugan niyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaluwalhatian sa iyo, O Allah, kalakip ng papuri sa iyo, sumasaksi ako na walang Diyos kundi ikaw. Humihingi ako ng kapatawaran sa iyo at nagbabalik loob ako sa iyo. Tinanong siya tungkol dito sa panalangin na ito. Nagsabi naman siya, ang sugo ni Allah, iyon ay pang-alis sala sa kasalanang nagawa habang nasa pagtitipon. Isinalaysay ito ni Imam At-Tirmidhi.